Relokasyon sa 10,000 informal settler families na maapektuhan ng Pasig River Rehab, tiniyak ng DSUD o DHSUD. Ang buong detalye mula kay kapartner Creslin Catarong. Aabot sa 10,000 informal settler families o ISFs ang maaring mawalan ng tirahan sa patuloy na rehabilitasyon ng Pasig River. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar na aminado siyang tatamaan ang mga ISF sa naturang proyekto. Ngunit binigyang diin na magkakaroon ng relocation project para sa mga ito. Right now, ang validation namin 5,000. Pero aabot siguro ito ng mga 10,000. ISF families po yun? ISF family po. Ibinahagi ni Acuzar na tinatayang magiging 1,000,000 piso kada pamilya ang halaga ng relokasyon na pribadong popondohan. Ang informal settler families ay ililipat aniya sa mga housing unit sa lalawigan ng Rizal o sa port area sa Maynila. Sa kabilang banda, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang relokasyon ng mga pamilyang ito ay kailangan, hindi lamang para sa muling pagpapaunlad ng Ilog Pasig, kundi para mapanatili silang ligtas sa panahon ng bagyo. Iniutos ni PBBM kay Secretary Acuzar ang maayos na relokasyon ng informal settler families na apektado ng Pasig River Urban Development Project. Ang relokasyon ng mga ISF ay isasagawa bilang bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino program na ipinatutupad din ng DSUD. Nitong ika-17 ng Enero, pinasinayaan ang showcase area ng Pasig Bigyang Buhay Muli Pasig River Urban Development Project sa Jones Bridge sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ceremonial opening ng nasabing Urban Development Project kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan, mga senador at ilang Metro Manila mayors. Make no mistake about it. It will be a people-centered and community-driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. Magsisilbing pampublikong parke ang bagong tayong showcase area sa Maynila na nagtatampok ng isang pedestrian-friendly walkway sa isang concrete platform. Ito ay nilagyan ng water fountain at mga seating area na maaari ring magsilbing open-air venue para sa mga event. Halos 500 metro ang saklaw ng showcase area ng Pasig River Urban Development Project na ito sa likod ng Manila Central Post Office Building. Ang showcase area na ito ay bahagi ng paunang yugto ng komprehensibo at multi-agency urban renewal project. Kasabay nito binigyang diin ni Pangulo Marcos ang cultural at historical significance ng Pasig River bilang unang nautical expressway ng bansa. Along the 25-kilometer stretch will judiciously sprout commercial enterprises run by the best stewards and the strongest stakeholders of the river's development, the people themselves. Ang 18 bilyong pisong kabuang Pasig River Urban Development Project ay popondohan sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa pribadong sektor at hindi sa pondo ng gobyerno. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 3 taon. Hindi po ito ningaskugon ng kampanya o flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. Kaya ano ba naman ang bago rito? Tutukan ninyo at ang inyong Pangulo. Inihayag pa ni PBBM na ang pagsasakatuparan ng nasabing proyekto ay patunay ng pagkakaisa ng gobyerno at pribadong sektor. Noong Hulyo 25 ng nakaraang taon, inilabas ni Pangulo Marcos Jr. ang Executive Order 35 na nag-uutos sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Agad namang bumuo ng master plan para sa nasabing rehabilitation project ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development na pinamumunuan ni DSUD Secretary Acuzar. Ang proyekto ay kinabibilangan ng mixed-use establishments, gayon din ng recreational at wellness amenities tulad ng mga pampublikong parke at jogging at bike paths. We envision civic spaces where our children will play, our seniors will relax, families will exercise, artists can showcase their talents, and the creative can display their wares. Ito pong project na ito ay, ang konsepto po nito ay iduktong ang Manila Bay at Laguna de Bay. Laguna de Bay. Dahil ang mapapansin niyo po, ang pag kayo po'y naglakad dito, dire-diretso na. Yung mga tulay ay doon po sa Tagiliran at meron pong parang underpass ilalim ng tulay. Yun po nagkaroon ng connectivity ang dalawang Manila Bay at Laguna de Bay. Ipinag-utos naman ng Pangulo sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development ang pagsusumite ng quarterly at yearly progress reports para matiyak ang patuloy na development sa Pasig River. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.
At Chinese Embassy, pinayuhan ang Administrasyong Marcos na maging tapat sa One China policy. Ang detalye mula kay kapartner Jason Rubrico. Isang event sa Makati, sinagot ng Chinese Embassy ang mga mahalagang issue na kinakaharap ng Pilipinas at China. Sa issue ng pagpapaabot ng Administrasyong Marcos ng pagbati sa bagong halal na presidente ng Taiwan, ni si Lai Ching-te, muli pinahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang posisyon ng China. Pinayuhan ng embahada ang administrasyon na maging tapat sa One China policy. We hope that the Philippine side will stay committed to the One China policy pursued by successful Philippine administrations since the establishment of diplomatic ties between China and the Philippines, and respect China's internal affairs and handle the Taiwan question prudently so as to maintain the healthy and stable development of China-Philippine relations. Sa issue naman hinggil sa maritime dispute sa pagitan ng Pilipinas at China, iginiit ni Ambassador Wang na normal lang na may pagkakaiba ang mga kalapit na bansa. Pero aniya, mahalaga na mapag-usapan ito at magkaroon ng konsultasyon. And history has amply proved that when the two countries manage their differences in a mature and constructive manner, the road of our cooperation and relation widens. But when differences are magnified and conflicts created, the relations might be deeply bogged down in trouble. Ibinahagi pa ng opisyal na sa magkakaibang okasyon ay muling pinagtibay ng dalawang leader ng bansa na ang nasabing maritime issues ay hindi ang kabuuang relasyon ng Pilipinas at China. Napag-usapan aniya ng dalawa na ang mga isyong ito ay kinakailangang maayos na pangasiwaan sa pamamagitan ng isang konsultasyon. We hope that the Philippines will meet China halfway, manage maritime differences properly through dialogue and consultation, and jointly maintain peace and stability in the South China Sea and the sound development of bilateral relations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. At sa pambalitang national, mga poultry product mula sa California at Ohio winasak ng Department of Agriculture. Ang detalye mula kay kapartner Sheena Torno. Target ng Agriculture Department na wasaki ng mga poultry product mula nga sa dalawang estado. Ito yung California at Ohio sa Amerika. Ito ang mga produktong inangkat noong November 14 at 21, 2023 na matapos wasakin ay ibabalik sa Amerika. Kasi dito sa lang outbreak ng bird flu o highly pathogenic avian influenza. Dahil dito, nagpatupad ng ban ng DA sa importasyon nito upang mapigilang makapasok sa bansang naturang virus. Kabilang sa may pinagbawal ipasok sa bansang live birds, poultry meats, itlog at iba pang produkto. Ipinag-utos din ng kalihim ang pagsuspinde sa lahat ng mga sanitary, phytosanitary import clearance para sa poultry product mula sa dalawang estado ng Amerika. Papayagan naman na makapasok sa bansa mga shipment na galing sa California at Ohio bago ang pagpapatupad ng ban noong January 15 ng taong kasalukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Senator na kapartner mo sa Balitang Serbisyo. Sa ibang balitang national, COMELEC patuloy na nakatatanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Ang detalye mula kay kapartner Margot Gonzalez. Usapin na ngayon ang natatanggap na lagda ng COMELEC para sa People's Initiative para sa sinusulong na charter change o pagbabago sa saligang batas. Pwede mabago ang saligang batas ng bansa sa pamamagitan ng tatlong paraan: Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Sa ilalim ng PI, kailangang makakuha ng 12% ng kabuuang bilang ng registered voters at 3% ng kabuuang voting population ng isang distrito. Pero marami sa mga nakausap natin ngayon, wala pang alam kung ano ang tsa-tsa. Ang mahalaga naman sa iba ay hindi ang pagbabago ng saligang batas, kundi ang bumaba ang presyo ng mga bilihin. Sana magmura ang bigas. Yung pangako ni Presidente Marcos, sana matupad na yon kasi kawawa naman mga mahirap eh. Sabihin natin malaki ang sahod namin, malaki ang sahod niya, pero ang bibili naman, lalong nagmamahal. Yun ang kawawa kasi. Wala talagang idea regarding sa charger change or cha-cha. Kasi, alam mo yun, kumbaga tayo kasi Pilipino, pinupokusan natin kung ano yung status ng buhay natin. Pero yung alam mo sa paligid natin, parang very common na kasi.
So ride on na lang kung ano yung nangyayari sa paligid. Parang Ang iba naman naniniwala na hindi uunlad ang Pilipinas sa tsa-tsa kung korap ang nakaupo sa pwesto. Ang nangyayari kasi sa atin is mataas na talaga ang corruption eh. So yung educational awareness sa mga tao when it comes to politics, napakababa po. Dapat kung gusto talaga natin ng pagbabago, we start from our own. We choose the right politicians na meron talagang skills, hindi dahil sa nabibili yung mga boto. So kahit ano pang pagbabago sa government, kung mismo yung mga nasa naitalaga, nakaupo, wala rin. Sa ngayon, ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, parami ang natatanggap nilang pirma para sa PI. Mukhang patuloy na bawat araw dumadami. Ngayon nga po yan, kulang-kulang na 600 at patuloy pa rin sa araw na to na nakakatanggap yung ilang local COMELEC offices namin ng mga signature forms. Pero gaya ng unang sinabi ng COMELEC Chief, dadaan pa sa verification ang mga signature. Pag nag-utos ng COMELEC na, tama, na kumpleto yung sufficiency in form and substance, na accomplish yun. So ang susunod po niyan, uutusan namin ang lahat ng local COMELEC namin na yung lahat ng signatures na natanggap nila sa bawat bayan at syudad ay i-verify na nila. Tingnan, number 1, bak mga botante ba talaga yung mga pumirmang yan? Number 2, yan pa talaga yung pirma ng mga botanting yan. At pagkatapos, magbibigay sila sa amin ng report kung may nabawas pa ng mga signatures dahil hindi talaga botante o hindi nila pirma yan or na-retain ba yung bilang na yon. Tinayak naman ito na hindi nila palulusutin ang mga pirma na idinaan sa pamimilit at pamimili ng lagda. Hindi naman pwede kung ano binigay sa amin, gano'n na lamang. Siyempre, alamin din natin ng COMELEC at lalong-lalo na kung may magko-complain na si A, si B, si C, ang kanilang pirma ay na-secure sa pamamagitan ng pananako, terorismo, pamimigay ng pera o kahit na anuman na naging dahilan upang siya ay pumirma. Paalala ngayon ng komisyon sa publiko, huwag basta-bastang lumalagda sa isang bagay na hindi nito nauunawaan. Ang mga nakapirma na pwede naman daw bawiin ng pirma kung tinakot lang sila. Kailangan lang itong i-report sa lokal na tanggapan ng komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News. Sa ibang balitang national, mga kapartner, pulis na sangkot sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Sinibak na sa serbisyo ayon sa PRO4A. Ang detalye mula kay kapartner Almar Frosuelo. Matapos ang masusing investigasyon ng Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office o PRO Calabarzon, napatunayan na may paglabag ang police official na nasasangkot sa pagkawala ng Pinay beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Sa inilabas na pahayag ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO4A, sibak na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro, epektibo Enero 16 ng taong kasalukuyan. Batay sa ulat ng Regional IAS ng PNP Calabarzon, napatunayang si De Castro ay nakipagrelasyon kay Camilon gayong may asawa at pamilya ang pulis. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Lucas tuloy ang hiwalay na criminal investigation nila sa sinibak na pulis sa kaso ng pagkawala ng Pinay beauty queen. Nauna nang lumantad at sumuko sa pulisya ang sinasabing driver ni De Castro na si Ariel Magpantay kasabay ng pangakong makikipagtulungan ito sa PNP para sa ikareresolba sa pagkawala ni Catherine. Sa huli sinabi ni Police Brigadier General Lucas na sila ay mananatiling tapat sa ginagawang investigasyon kasabay ang pangakong hindi nila hahayaan na madungisan ng sino mang pulis ang institusyon lalo na sa Police Regional Office ng Calabarzon. Oktubre taong 2023 nang mapaulat na nawawala si Camilon na dating contestant ng Miss Grand Philippines 2023. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News. PNP tiniyak na hindi na makababalik ang mga guerrilla front mula sa pinalakas na community relations nito. Ang detalye mula kay kapartner Paul Montibon. Kasunod ng ulat na wala na ang guerrilla fronts sa bansa, agad na tiniyak ng Philippine National Police na hindi na makababalik pa ang mga ito sa kalayunan at sa mga lungsod. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasabay ng pagbibigay papuri sa Community Relations Group ng kanilang ahensya dahil sa kaliwat-kalang Community Outreach Program sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasama sa mga programa ng PNP Community Relations ay ang pamimigay ng ayuda sa mga mahihirap na komunidad at pinalawak na information campaign laban sa mga panlilinlang ng CPP, NPA, NDF sa mga tao. Ni Acorda, malaking bagay ang ginagawa ng nasabing grupo para hindi naman umbalik pa ang pang-aabuso ng CPP, NPA, NDF sa mga mahihirap na mamamayan at unti-unting makaahon ang mga ito sa tulong naman ng mga programa ng gobyerno kasama na ang seguridad na ibinibigay ng law enforcement agencies ng bansa.
Katuwang naman ng PNP ang AFP sa pagbabalangka sa mga nararapat pang estratehiya para tuluyan ng masugpo ang panluloko ng CPP-NPA. Nauna na rin pinuri ng Pangulo ang magandang balita na ito tungo sa hangad na kapayapaan sa buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nasuunat Paul Montimon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa ating huling balitang national, DOH nagbabala sa panganib ng paggamit ng hindi aprobadong IV glutathione. Ang detalye mula kay kapartner Margot Gonzalez. Nagbabala nga ang Department of Health na maaaring nakasira sa kidney o bato ng tao ang paggamit ng hindi aprobadong intravenous or IV glutathione para sa pangpamputi. Ayon kay DOH Secretary Ted Harbosa na ginagamit ang IV glutathione sa mga ospital bilang medisina para sa may cancer. Hindi anya ito rehistrado sa FDA bilang skin lightening at ang paggamit nito ay maaaring ikamatay ng user. Ayon sa kalihim, meron ng isang ulat tungkol sa pagkamatay ng isang babae mula sa Quezon City matapos ang paggamit nito ng glutathione at stem cell intravenous infusion. Una na rin nagpapala ang FDA sa iba't ibang IV glutathione na inaalok sa mga beauty salons mga beauty clinics para sa skin lightening. Para sa Diyos Pilipinas, kumahal Maricon Salas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Pilipinas. Asuncion, Davao del Norte nagdeklara ng state of calamity bunsod ng malawakang pagbaha. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte nitong Miyerkules matapos mahigit sa 6,000 pamilya ang lumikas dahil sa pagbaha. Punsod sa shear line ang pagulan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa buong Davao del Norte kung saan apektado ang mahigit na 16,000 na pamilya. Habang sa siyudad ng Tagum City naman ay nilikas ang mga residente patungo sa Laureta Elementary School sa Barangay San Manuel. Bagamat hindi na umuulan sa Barangay Kanukutan, patuloy na tumataas ang antas ng baha at may mga pamilyang naipit sa kanilang mga tahanan. May ilang motorista naman sa Barangay Pagsabangan na na-stranded kat nilipat sila sa mas malalaking sasakyan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. International News Blast. Shipment na mga gamot makapasok na sa Gaza Strip. France at Qatar tumulong para mabuo ang kasunduan nito sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Ponsica. Nakatakdang dumating sa Gaza Strip ang shipment ng mga gamot para sa mga hostage ng Hamas militant group ng Palestine noon. Ito ang muling pagkakataon na nagkaroon ng kasunduan ng Israel at Hamas matapos ang isang linggong ceasefire na nangyari noong November 2023. Nagsilbing tagapamagitan para dito ang France at Qatar. Sa kasunduan, sa bawat box ng gamot para sa mga hostage ay bibigyan naman ng 1,000 box ang Palestinians. Kasama rin dito ang pagkakaroon rin ng delivery ng humanitarian aid para sa mga residente ng Gaza. Sa ngayon ay nasa Egypt na ang mga gamot at ibabiyahin na lang ito papunta sa nabanggit na lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sheila Ponsica, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Business News Blast. Ang Samsung tinalo na daw ng iPhone bilang world's biggest selling smartphones. Ang buong detalye mula kay kapartner Erica Rio. Tinaguri ang world's biggest selling smartphone na ngayon ang iPhone ng Apple. Sa datos ng International Data Corporation, natalo na ng iPhone ng Samsung matapos ang 12 taon na pagdomina nito sa titulo. Noong 2023, nasa 234.6 million units ang nabenta ng iPhone kumpara sa 226.6 million units ng Samsung. Sinasabing isa sa ilang rason kung bakit bumaba ang bentahan ng Samsung ay ang magandang pagtanggap rin ng publiko sa Huawei. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Erica Rio, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.